Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Mateo. Unang kapitulo. Ang mga ninuno ni Jesus. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ang ama ni Perez at Zerah, at si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron, at si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Nashon. At si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz, at si Rahab ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed, at si Ruth ang kanyang ina. Si Obed ang ama ni Jesse, at si Jesse ang ama ni Haring David. Si Haring David ang ama ni Solomon, ang ina niya ay ang dating asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, si Rehoboam ang ama ni Abiya, at si Abiya ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Jehoshaphat, at si Jehoshaphat ang ama ni Horam, at si Horam ang ama ni Uzziah. Si Uzziah ang ama ni Hotam, si Hotam ang ama ni Ahaz, at si Ahaz ang ama ni Ezekiah. Si Hezekiah ang ama ni Manase, si Manase ang ama ni Amos. Si Amos ang ama ni Hosea, at si Hosea ang ama ni Ekonya at ng kanyang mga kapatid. Sa panahong ito, binihag ang mga Israelita at dinala sa Babylonia. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Si Jeconia ang ama ni Salatiel, si Salatiel ang ama ni Zerubabel, at si Zerubabel ang ama ni Abiud. Si Abiud ang ama ni Eliakim, si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Akim, si Akim ang ama ni Eliud, at si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, si Matan ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose, na ang asaway si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kaya may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. May 14 na salinlahi naman mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At may 14 na salinlahi rin mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo. Ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, natuklasan ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng lihim. Habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya'y sa pamamagitan ng banal na espiritu.
Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi sila nagsiping ni Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem, sa lalawigan ng Judea, noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, "Saan ba'y pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya." Nang babalitaan ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, "Sa Bethlehem na sakop ng Judea, dahil ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judea, ay hindi nga pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Judea. Dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita." Nang malaman ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos, pinapapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinili niya sa kanila, "Lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ko kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya." Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis sila. Habang naglalakbay sila, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at labis silang natuwa. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inalabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang pagtakas patungo sa Ehipto. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumangon ka't dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo, dahil inahanap ni Herodes ang sanggol para patayin." Noong gabi ring iyon, umalis papuntang Ehipto si Jose, kasama ang bata at ang ina nitong si Maria. At nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak." Ipinapatay ni Herodes ang mga batang lalaki. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga taong galing sa silangan. Iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar na paligid nito, mula sa 2 taong gulang pababa.
sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, 2 taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin. Sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. May narinig na iyakan at malakas na panaghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang mga anak niya at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na sila. Ang pagbabalik mula sa Ehipto. Nang mamatay na si Herodes, muling nagpakita sa panaginip ang anghel ng Panginoon kay Jose roon sa Ehipto. At sinabi sa kanya, "Bumangon ka't iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel, dahil patay na ang mga nagtangka sa buhay ng bata." Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang nagahari sa Judea, kapalit ng ama niyang si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Muli binalaan siya ng Diyos sa panaginip, kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea. At nanirahan sila sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ng Kristo na Nazareno. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay nangaral sa ilang ng Judea. Ang sinabi niya, "Magsisi na kayo sa mga kasalanan niyo dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang daraanan." Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. Nagpuntahan sa kanyang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan sa palibot ng ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduseo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa mga kasalanan niyo, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham." Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol na pumutol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabubuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa'y susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang pagbabautismo kay Jesus. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Ayaw sana ni Juan na bautismuhan si Jesus. Sinabi ni Juan, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig.
Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin siya ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos." Dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem at banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel at naingatan ka, at aalalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng dyablo kay Jesus, "Ang lahat ng yan ay bibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin." Pero sinagot siya ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Pero hindi na siya nanirahan sa Nazareth, kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan." Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Simula noon, nangaral na si Jesus, at ito ang kanyang mensahe. "Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres. Naghahagis sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy si Jesus sa paglalakad, nakita pa niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa mga bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. Nilipot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao.
Naging kilala siya sa buong Syria at dinala sa kanya ng mga tao ang lahat ng may sakit, mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman, mga sinaniban na masamang espiritu, mga himatayin at mga paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Judea, at maging sa kabila ng ilog ng Jordan. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Simula noon, nangaral na si Jesus, at ito ang kanyang mensahe. Pagsusihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres. Naghahagis sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy si Jesus sa paglalakad, nakita pa niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa mga bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. Nilipot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Naging kilala siya sa buong Syria at dinala sa kanya ng mga tao ang lahat ng may sakit, mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman, mga sinaniban na masamang espiritu, mga himatayin at mga paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Judea, at maging sa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga mapalad. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya, at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, "Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos, dahil kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil pasasayahin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, dahil mapapasa kanila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain, dahil kaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang puso, dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya matuwa kayo at magalak, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit." Ang asin at ilaw. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin
wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Kung paanong ang isang lungsod sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago, dapat ay ganon din kayo. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang turo tungkol sa kautusan. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat na mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liit ang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa lahat ng nasasakop sa paghahari ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay ituturing na dakila sa mga nasasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat tandaan ninyo, kung hindi ninyo maihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo masasakop sa paghahari ng Diyos. Ang turo tungkol sa galit. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay, dahil ang sinumang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan na rin. At ang umahamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sinumang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos, at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kapag may nagdedemanda sa inyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya, habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil baka iharap ka niya sa hukom, at pagkatapos ay ibigay ka ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan ng utang mo. Ang turo tungkol sa pangangalunya. Narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang turo tungkol sa paghihiwalay. Sinabi roon noong una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan, maliban sa sexual na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalunya kapag nag-asawa itong muli. At ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala ng pangangalunya.
Ang turo tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa pa sa pangalan ng Panginoon, kailangang tuparin niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, dahil naroon ang trono ng Diyos. O saksi ko ang lupa, dahil ito ang tuntungan ng kanyang paa. At huwag din ninyong isabihin, saksi ko ang Jerusalem, dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. At huwag din ninyong sabihin, kahit mamatay pa ako, dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo, at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa dyablo. Huwag maghiganti. Narinig ninyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Kung ihabla ka ng sino man at kuhanin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo, at huwag mong tanggihan ang nangihiram sa iyo. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Narinig ninyo na sinasabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang niya pinapasikat ang araw sa mabubuting tao, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? At kung ang binabati lang ninyo ay mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap, tulad ng inyong amang nasa langit.